Dahil sa kaniniwalang nakulam si Ana, sinubukan ni Belen na ipagamot ang anak sa albularyo. Hindi simpleng kulam ang ginawa sa'yo, Mana. Mas hindi ang galit sa'yo. Nagsimula sa sakit ng ulo hanggang sa lumala at magkabukol na sa mukha ni Ana. Pero hindi lang pala ito ang magiging kalbaryo niya. Wala akong makita! Wala akong makita! Diyos ko, anak ka na lang! Jose! Jose! Maupo ka sa harap ko, Ana. Hindi ba't sinabi ko sa'yo noon? May mga bagay na hindi patas. Ngayon, babawi ka. Ayoko pong bumawi. Gusto ko lang po na gumaling. Ako na nagsasabi sa'yo, paghihirap ng mga yan, magkakatotoo, may karma. Ako bahala na. Ako bahala na. Matinding kulam ang nangyari dito. Hindi taga rito ang mangkukulam. Bukas, hanapin niyo sa daan ang mga bagay na gamit na may dalang kulam. Ano ba mga gamit ito? Mga kakaibang bagay, katulad ng batong may sulat. Sige po. Maraming salamat po. Halika na, anak. Hawakan mo. Belen, tigilan na natin to. Naniniwala ka pa kasi sa mga kulam-kulam eh. Ano ka ba naman? Hindi mo ba alam kailangan natin makita kung saan galing yung kulam na yan? Maghanap ka na, sige na! Hindi ka ba naawa sa anak mo? Oo, pero saan tayo maghahanap dito? O, Belen. Sa'yo na itong mga gulay. Sobra-sobra yung harvest ko na para sa bahay. Sino to? Ano ba yung ginagawa nyo dyan eh? Para kayong mga manok na kumakahig. Kukunyari ka pa eh, no? Kukunyari ka pa, Belen. diba? Pinakulam mo yung anak ko! Belen, daan-daan sa mga pinagsasabi mo. Anong dahan-dahan? Nung isang araw, lasing kayo. Ayan ang sinabi nyo, masasaktan yung anak ko. Ano? Ingit na ingit kayo ni Jem eh, no? Galit na galit kayo sa kanya. Ano? Hindi ko magagawa kay Ana yan, Belen. Tama na. Magagawa? Kuya, sige na. Sige na, umalis ka na. Ano ba? Tigilan na nga yung pagpapaniwala sa kulam bago patuloy ang hindi malulasan yung sakit niya! Tara anak, tara. Aalis tayo, pupunta na tayo sa ospital. Doon, gagaling ka. Halika na! Sa huli, nanaig ang desisyon ni Mang Jose na ipasuri na sa doktor ang kalagayan ni Ana.